Okay, hello sa inyo! Sa pagsusuri natin ngayon, sasagutin natin ang isang napaka-importanting tanong, lalo na sa mga araw-araw na bumibiyahe. Paano nga ba tayo makakatipid at magiging mas wise sa ating commute? Titingnan natin kung may mga electric scooter na ba na pwedeng maging alternatibo sa pinakasikat na motor sa Pilipinas. Tara, simulan na natin to. Kasi aminin na natin, nakakapraning na, di ba? Parang kada linggo na lang, may anunsyo ng taas presyo ng gasolina. Yung budget mo para sa pang-araw-araw na biyahe, papunta sa trabaho o sa eskwela, grabe, ang sakit na talaga sa bulsa. At alam mo, hindi ka nag-iisa sa nararamdaman mong yan. Halos lahat na yata ng daily commuter naghahanap na ng mas matalinong paraan para makatakas dito. At yan na nga pumapasok ang mga electric vehicles. Pero, teka lang, hindi natin pinag-uusapan yung mga e-bike na mababagal ha. Ang focus natin dito ay yung mga high-powered electric scooter na kayang-kaya ng makipagsabayan sa traffic. Siyempre, bago natin kilalanin yung mga electric challengers, kailangan muna natin ng basehan. Kumbaga, sino ba yung final boss? Sino ba yung kasalukuyang hari ng kalsada na kailangan nilang talunin? At walang iba kundi ito ang Honda Click. Ito ang benchmark natin. Kahit saan ka tumingin sa kalsada, sa Metro Manila man o sa probinsya, siguradong may makikita kang ganito. Siya ang numero 1 motor para sa pang-araw-araw na biyahe ng Pinoy. At ito yung magic number na kailangan nating tandaan. 82,400 pesos. Yan ang presyo ng standard model. So, yan yung presyong kailangang hikitan o mas maganda, talunin ng mga electric counterparts natin. Ang tanong, may mahahanap ba tayong mas mura dyan? Ang sagot, oo, meron. At hindi lang isa, kundi 5. So isa-isahin natin tong 5 electric scooter na available dito sa Pilipinas. Lahat sila mas mura kaysa sa Honda Click at may kanya-kanyang alas. Umpisahan natin sa Challenger number 1, ang Yadea Epoch. Isang pangalan na baka pamilyar na sa inyo, lalo na kung napapanood nyo yung mga viral videos online. Okay, tingnan natin yung mga numero. Ang presyo niya, 72,500 pesos. Halos 10,000 agad ang natipid mo kumpara sa Click. Para sa presyong yan, meron ka ng 2 kilowatt na motor, top speed na 60 kilometers per hour, saktong-sakto sa city driving, at range na umaabot ng 100 kilometers. Not bad, di ba? At ito yung pinaka-cool dito. Ang sumikat na video niyan, yung walang takot na isuong sa baha. Yan ang patunay ng tibay at water resistance niya. Alam mo naman, dito sa Pilipinas, lalo na kapag tagulan, yan ay isang malaking advantage. Sunod naman, ang pangalawang challenger natin. Medyo bago sa market at may datingan na malaki at parang galing sa future. Ito ang Sunred Dream 6. Okay, ang presyo nito ay 79,990 pesos. Konting-konti na lang, kapresyo na niya yung benchmark natin. Pero, tingnan mo naman, may 1.5 kilowatt na motor to at mas mahaba ang range. Aabot ng 110 kilometers. At yung pinakapansin talaga dito ay yung laki ng katawan niya. Ito yung para sa mga rider na hanap yung NMAX feel. Yung malaking motor, yung komportableng upo. Kung yun ang trip mo pero gusto mo electric, ito na yun. Big bike feels pero walang usok at walang ingay. Okay, para sa pangatlong challenger, suportahan natin ang sariling atin. Galing to sa isang local EV brand, ang NXT Voltaris. Patunay na kaya rin nating mga Pinoy. Sa halagang 78,000 pesos, meron kang 2 kilowatt na motor. Ang top speed niya, medyo mas mababa sa 50 kilometers per hour. Pero teka, dito siya bumabawi sa range. Ito yung may pinakamalayong mararating sa listahan natin. Aabot ng 140 kilometers sa isang charge. Grabe yan. At ang maganda pa sa Voltaris, napakapamilyar ng itsura niya. Ang datingan niya parang maxi scooter, kaya hindi mo aakalaing electric pala ito. Perfecto para sa mga rider na gusto ng performance ng EV pero prefer pa rin yung classic na itsura ng motor. Ngayon, para sa Challenger number 4, ito na yung pinakamura sa listahan natin. Pero, wag na wag nyo tong mamaliitin dahil may dala itong feature na nakakagulat. Ito ang Offer-O Starrier 5 Lit. Isipin mo to, 69,800 pesos lang. Sobrang laki ng matitipid mo. Tapos, ang range niya, 130 kilometers pa. Pero ito yung totoong alas. Mayroon itong Traction Control System o TCS.
Isang safety feature yan na kadalasan sa mga mas mahal na high-end na motor mo lang makikita. Ang laking value for money. At para sa ating huling challenger, galing naman to sa isang brand na kilala sa pagiging premium. Nag-a-offer ito ng sabi nga nila, sweet spot sa pagitan ng kalidad at presyo. Ito ang Ziho AE4 SE. Okay, sa 79,800 pesos, kung titignan mo lang yung specs sa papel, parang hindi siya angat. 74 km range, 65 km per hour top speed. Pero, huwag tayong magpapadala sa numero lang dahil yung totoong halaga nito nasa ibang bagay. At yan ang big deal dito. Ang Ziho kasi ay kapatid na brand ng CF Moto, so ang dala-dala nito ay yung premium na pakiramdam, yung build quality, yung tibay na inaasahan mo mula sa isang malaking brand. Dito mo makukuha yung kalidad na sulit sa presyo. So para makita nating lahat ng malinaw, ito yung summary. Sa isang tingin lang, kitang-kita mo. Lahat ng 5 electric options natin, mas mura kesa sa Honda Click. Tapos, kung ang labanan naman ay sa kung sino ang pinakamalayong makakarating, panalo ang NXT Voltaris at Ufero Starter. Malinaw na may mga seryosong panlaban na sa market. So after all that, eto na yung pinaka-importanting tanong. Bakit nga ba lilipat sa electric? At sa huli, ang pagpili ay nasa sayo. Sa isang banda, andyan yung big gasolina. Pamilya, subok na, pero magastos at palagi kang hostage ng presyo ng langis. Sa kabilang banda naman, andito ang electric. Hindi ka lang makakatipid sa pang-araw-araw na gastos sa gas at maintenance, bibigyan ka pa nito ng pagkakataong maiba, maging bukod tangi sa kalsada. Kaya, iiwan ko sa inyo ang tanong na to. Ngayong nakita mo na may mga matatalinong opsyon na pala na abot kaya, handa ka na bang sakyan ang hinaharap? Nasa mga kamay mo na ang desisyon.